Nakapag-execute na tayo ng trade natin dyan and tingnan na lang natin kung ano mangyayari, kung tama ba itong magiging bias natin, and play natin. And there you go. Take profit 1 has been reached. What's up guys? Welcome back to my channel and welcome back na naman sa panibago kong video. For today's video, very profitable trading strategy yung isi-share ko sa inyo. Very simple pero napaka-powerful nito and madali lang siyang gamitin. Pwede nyong gamitin sa kahit anong time frame and pwede nyong i-apply sa forex, cryptocurrency, or sa stock trading. It doesn't matter kasi maraming beses ko na tong na-backtest and I can say na talagang working itong strategy na to. Okay, kung mga beginner traders pa lang kayo and kung bago pa lang kayo sa channel na to, consider subscribing po dahil nag-upload ako ng mga videos about trading. And paki-like na rin po ng video na to guys and let's get started. Alright guys, so make sure na wag nyong skip ang video na to para makatch nyo yung bawat i-explain ko dito. Okay? So yung strategy na nabanggit ko ay ginagamitan ko po ng dalawang indicator. So yung unang indicator ay Bollinger Band and yung pangalawa naman ay stochastic. So, paano ba natin palalabasin yan dito sa chart natin? And by the way, yung charting solution na gamit ko ay TradingView. So, para ma-add natin yung indicator dito sa chart natin, punta lang tayo dito sa taas. Sundan nyo lang yung cursor ko guys ha. So, click nyo lang yan, yung indicator na yan, and search lang natin dito yung Bollinger Band. Okay, so ayan no, nagpop up dito and click nyo lang yan. Then nandito na siya. Lumabas na siya rito sa chart natin. Okay, and then next is yung stochastic. So ayan, click nyo lang yan, then lalabas yan dito sa baba. Alright. Okay guys, so explain ko lang muna sa inyo kung ano ba yung Bollinger Band at ano ba yung stochastic. Ano ba yung gamit ng Bollinger Band at yung stochastic. Okay, so dito muna sa Bollinger Band. So ayan guys, so kung makikita nyo yan, yung line na yan, na may shadow rito sa loob. So ito yung Bollinger Band. Okay, so may makikita kayong line sa baba, line sa gitna, and line sa taas. So ang tawag dito sa baba, ito yung lower band. Then ito naman, yung nasa gitna, ito yung middle band. And then ito nasa taas ay ang upper band. So sisimplihan ko na lang sa inyo guys yung pag-explain dito kung ano bang ibig sabihin niyan, kung ano ang use niyan. So basically, itong lower band guys is act as support. And then ito namang middle line or itong middle band is act as resistance. Then kapag na-break yan, magiging support yan. And then, ito namang upper band is ang resistance. Okay? So, ito yung support 1 natin, support 2, and the resistance. Alright? So, ganun po ginagamit itong Bollinger Band. Pero guys, huwag nyong gagamitin itong Bollinger Band alone. Okay? So, dapat lagi nyong gagamitin siya or ipapartner sa ibang indicator or kahit sa support and resistance nyo. So, ito nga, katulad nitong strategy na to, pinag-combine ko. Okay, so before we proceed guys, ito muna explain ko lang sa inyo yung stochastic. So sisimplihan ko na lang din guys yung pag-explain dito kung ano ba yung use nito, paano siya gamitin. So basically guys, may makikita kayong dalawang line. Blue line at red line. Okay? So ang ibig sabihin niyan guys, kapag yung blue line is nag-cross sa red line, kapag nag-cross yung blue line below sa red line, ang ibig sabihin po, ang momentum price is pababa. Then kapag yung blue line naman is nag-cross above red line, ang ibig sabihin niyan, yung momentum price is pataas. So yun yung pinaka-simple na explanation ko sa inyo para hindi nakahaba tong video na to. Okay? So ngayon guys, paano nga ba natin gagamitin tong dalawang indicator na to para makahanap tayo ng trading opportunity and para makahanap tayo ng magandang entry. Okay, so punta tayo rito, chart ko.
And by the way guys, naka day 1 time frame po ako ha. So ito muna yung papakita ko sa inyo guys ha, sa day 1 time frame. Alright, so kung makikita nyo, i-try muna natin i-analyze kahit konti. So kung makikita nyo guys, so consolidation lang siya guys, so from here to here. Okay, so yung katulad nga ng sinabi ko kanina, yung Bollinger Band natin, ito yung support and ito yung resistance. Okay, so kung nakikita nyo guys, so nagbabounce lang siya dyan. Nagbabounce lang sa area na yan. And kung makikita nyo nga, zoom in ko lang ha, ayan no, yung price is nag-touch dito sa resistance, dito sa may upper band, nagkaroon ng rejection. Ni-reject niya hanggang dito sa may middle line or itong sa middle band natin. So currently it act as support yung middle band natin ngayon. Okay? So ngayon guys, kapag ka mag-e-entry tayo using this strategy, hihintayin muna natin na magko-cross yung blue line at red line, which is itong stochastic. Okay guys, so ganito yung tamang paggamit ng stochastic. So para makahanap tayo ng magandang entry natin, so hihintayin muna natin guys na magko-cross yung blue line sa red line. Pero dapat nasa tamang location siya. Okay, so dito hihintayin nating magko-cross yung blue line at red line dito sa 20 level. Okay, so makikita nyo rito sa stochastic, meron siyang 20 level sa baba. Sa taas naman is 80 level. So ibig sabihin guys, possibly kapag ang price is nag-touch dyan sa may 20 level, possible na yung price is magkaroon ng retracement or magkaroon ng reversal. Same thing din dito sa may 80 level, kapag yung price is nag-touch dito, possible na pwedeng mag-reverse din yung market. Pero kapag ka na-break niya pa itong 80 level, mas magandang opportunity yan to sell. Same din dito sa baba, kapag ka na-break niya itong 20 level, mas magandang mag-enter dyan ng trade. Okay? So, it's either at this level or below this level, below 20. So, dito rin, it's either 80 level or above 80. Okay, so parang itong area na to guys is overbought. And then itong area naman is oversold. Alright? So ngayon guys, kung makikita nyo nga yung dalawang line is nandito pa lang. So ang gagawin natin dito is hihintayin muna natin na bumaba siya rito. It's either bumaba siya rito sa area na to, sa level na to, or tumaas dito sa area na to. So yun yung aabangan natin. Though dito guys sa current price natin is nag-touch na nga doon sa may resistance. So magandang opportunity sana dito to sell sa area na to. Pero yun yung na-miss natin. Okay? Pero ang gagawin natin, maghihintay nga tayo ng another opportunity to enter our trade. Okay? So, play ko lang. So, ayan guys. So, kung nakita nyo, yung next candle is tumaas siya. And by the way guys, dito sa Bollinger Band natin, kapag ka mas malaki yung ibinrake niya sa may upper band, or kapag ka, di ba, nagkaroon ng breakout dun sa upper band, mas mahabang breakout na mangyayari dun sa upper band or kaya sa lower band, mas malakas po yung, or mas maganda yung opportunity natin dun to enter our trade. Okay? So, i-combine lang natin yan dito sa stochastic indicator. Okay? So, hintayin lang natin. Kung nakita natin dito, ang price is nag-touch na sa resistance level or itong sa upper band. Nakita nyo, nag-break na And then, dito sa may stochastic, paangat pa lang siya. So, nandito pa lang tayo na sa gitna, sa area na to. So, play natin ulit. Next candle. Boom. Nakita nyo, nagkaroon ng rejection. Pero nandun pa rin siya. Nasa above upper band na siya. So, next candle ulit. Ayan guys, nakita nyo rito sa stochastic natin, nandito na siya sa may 80 level. Pero syempre, hindi muna tayo maglalagay ng trade natin.
hindi muna tayo mag-execute ng trade natin. Though kahit nakikita natin dito sa may Bollinger Band natin na yung price is nandun na sa may resistance level, hindi muna tayo dyan mag-enter ng trade natin. Okay, so hintayin natin. Maghintay tayo ng confirmation dito sa stochastic natin na indicator. Okay, so play ko lang ulit. Oh, nakita nyo guys, nagkaroon ng rejection dito. And kung nakita nyo yung stochastic natin, yung blue line is nag-cross na sa red line. Pero teka, zoom in ko lang para makita nyo guys. Ayan. So kung makikita nyo guys, nag-cross nga yung blue line below red line, pero yung red line is naka-point pa rin sa taas. So ito yung technique dito guys, para magamit nyo ng tama ang crossover ng blue line at red line nitong stochastic. So dapat guys, every time na magko-cross sila, dapat same yung point, same yung pinakadulo is naka-point sa isang direction. Okay? So kapag nag-cross nga sila, pero yung isang line naman is hindi naka-point sa direction ng isang line, para sa akin guys is hindi pa time para mag-enter ng trade. So hihintayin ko guys, maghahanap ako ng another opportunity na fully parehas yung direction ng point nila, ng line. So dito guys, tingnan nyo, makikita nyo, yung blue line is pababa, pero yung red line is pataas pa rin. Though nag-cross na nga sila. Pero para sa akin guys, hindi pa ako mag-sell dyan. So hintayin natin, pero dito makikita nyo sa taas, yung price is resistance level, pero eto na nagsiselling na yung mga trader. Nagsisell na sila dyan. So tayo, hindi pa tayo magsisell. Kasi nga ito yung hinihintay nating confirmation. So play lang natin ulit. So ayan guys, nakita nyo, bumuka na, lumabas na. Pero maghintay tayo ulit ng another opportunity na magko-cross ulit yan. So play lang natin ulit. So nakita nyo guys, nag-meet ulit yung blue line at red line. Nakita nyo, nag-cross yung blue line above sa red line. Pero hindi pa rin guys Tingnan nyo, yung blue line is naka-point sa taas. Yung pinakadulo. Yung pinakadulo nito tong edge. Tapos nakita nyo naman yung red line, saan siya naka-point? Pababa pa rin, pa-slant pa rin. Pababa. So para sa akin, hindi pa rin ako papasok dyan para mag-sell. Okay, kasi ang hinahanap ko dito is dapat yung dalawang line is iisa yung direction. Okay, so play natin ulit. So ayan guys, kung nakita nyo, umangat ulit yung price. Umangat siya oh. So kung makikita nyo yung stochastic natin, nasaan level na ba siya? Tingnan nyo, above 80 na siya. So medyo overbought na dito sa area na to. So possible na magkakaroon ng rejection dito sa area na to. Kasi overbought na yan O di ba? So hinihintay lang natin dito na matimingan yung eksaktong magko-cross pa lang sila. And then dapat yung line is iisang direction lang. Okay, so play lang natin ulit. Boom! So nakita nyo guys. So ayan nagkaroon ng rejection dito sa upper band ng Bollinger Band natin. And dito, so hindi pa rin siya nagko-cross. So hindi ibig sabihin guys na nakita nyo na tong candle na yan, bearish, is mag-jump in na agad kayo. So pwede kayo mag-jump in kung nakita nyo na yan. Pero para sa akin, hindi pa ako mag-jump in dyan. Kasi ito nga inaabangan ko yung stochastic natin na mag-cross. Okay, so hintayin natin ulit, play natin. Boom! So, ayun guys, yung next candle is bearish ulit. And then dito, yung stochastic natin, nag-cross na naman ulit yung blue line sa red line. Pero, ganun pa rin magkaiba pa rin yung direction nila. Yung blue line is pababa, pero yung red line is pataas. So, para sa akin, hindi pa rin good to enter dyan. Kasi ako gusto kong sigurado na good talaga yung entry natin. So dito para sa akin, hindi pa ako mag-enter dyan. Kahit na yung sinasabi ng market dito is bearish na. So ako hindi muna ako mag-enter dyan. Hintayin ko talagang may clear confirmation dito sa stochastic natin. Okay? Though meron na tayong first
confirmation dito. First signal dito sa upper band natin. Dito sa resistance. Kasi nasa resistance area na siya. So, hintayin lang muna natin tong another confirmation natin. Which is itong stochastic. Okay, so play lang natin ulit. O, diba? Tingnan nyo. Pag open ng price dito, umangat yung price hanggang dito sa may upper band, which is itong resistance, and then nagkaroon ng rejection ulit. So dito, so abangan mo nating mag-cross. So play lang natin ulit. Okay, so ayan guys, kung makikita nyo, magko-cross pa lang yung blue line sa red line. So next, candle. So maghihintay lang tayo ng another candle. So, di ba sabi ko nga sa inyo, pag mas mataas yung ibinrake niya sa may upper band, mas maganda yung magiging opportunity natin dun to sell. Ayan, kung makikita nyo nga, dito, siguro kung nakapag-sell kayo dito, nag-profit na kayo niyan. From here down to here. Alright? So, dito sa confirmation natin, wala pa tayong clear confirmation dito. So, maghintay lang tayo ng next candle ulit. So, ayan guys, so nakita nyo yung blue line, saan na siya naka-point, pababa na. Tapos yung red line naman is naka-point, pababa na rin. And then dito guys, nakita natin yung price nag-open dito above the upper band and umangat siya ulit pero nagkaroon ng rejection. Dalawa na confirmation natin dito guys. Meron na tayong second confirmation. Yung dalawang line natin dito is iisa na yung sinasabi. 'Di ba? And eto guys, kung makikita nyo, so anong candlestick pattern yan? So nahulaan nyo? 'Di ba? Inverted hammer yan. Ang ibig sabihin yan, and madalas nyo makikita yan sa at the end of the uptrend. So, ilan ang confirmation natin dito? 3. Kung makikita nyo guys, ito, unang confirmation, nag-cross na, check. Second confirmation, nasa upper band, resistance na rin siya, check. Second confirmation, and third confirmation is yung candlestick formation natin dito. O, diba? Inverted hammer. So, check. So, ngayon, kung gusto nyo pa talagang i-check yung support and resistance zone or yung resistance zone, so, pwede nyong i-zoom out lang to and titignan nyo yung left structure. Titingnan nyo kung may structure ba rito sa left side. So, zoom out nyo lang yan and boom, meron nga dito. So, malalaman nyo yung reason kung bakit may wick dito. Kung bakit may rejection dito. 'Di ba? So ngayon, pwede, kung gusto nyo lagyan ng zone dyan, ng resistance zone, pwede nyo lagyan. So, from here to here. Okay? Ang dami na nating confirmation, 'di ba? So, ano pang hinihintayin nyo? Pwede na kayong mag-sell dyan. 'Di ba? May 4 na tayong confirmation dito. So, zoom in ko lang ha. Ayan. So, dito pa lang guys, pwede na tayong mag-sell dyan. Okay, so pwede na tayong mag-execute ng trade natin ngayon dito. So, lalagyan ko lang ng ratio ha. So, ito yung entry natin. And then yung stop loss natin is ilalagay lang natin dito above ng wick. Yan. Lang lang. Yan sa wick na yan. Tapos yung take profit is so bali ito yung take profit ko. Yan. So bakit? Bakit ito yung take profit ko? Teka guys lalagyan ko lang ng zone dito. No. Kasi ito yung previous resistance. No. Clear yan siya. Previous resistance yan. So possible na yung market is bumagsak nga dito pero magkaroon ng rejection or dito mag-bounce ulit para umakyat yung price. Okay? So meron na tayong entry dito. Kung pwede nga natin gawin din is ang
first take profit natin is ito. Teka, lagyan ko lang ng line. Or yeah, sige, ito. Ito yung first take profit natin. Ito, yung low na yan ng candle na to. Yung risk to rewards ratio natin dito is almost 1 to 5. Okay, so 96 pips. Okay, so 96 pips profit yung stop loss natin dito, which is medyo malaki kasi nga naka-higher time frame naman tayo and long trades tayo rito. Long-term trading tayo rito. Pero yung reward natin is mas mataas, syempre. So nasa almost 500 pips ang target natin dito. Alright, so ito na yung trade natin and play natin ngayon. Oh, so nakita nyo guys, dito pa lang ayun no, na-reach agad yung take profit 1 natin dito. Oh, sa unang candle pa lang bumagsak. Nagkaroon ng big rejection. Oh, di ba? And makikita nyo pa lang dito. So dito pa lang, oh, wala pa to ha, wala pa tong price na to guys ha. Ito muna titignan nyo. Yung first movement right after na mag-enter tayo ng trade natin. O, tingnan nyo, nakita nyo, big bearish candle. O, ano bang nakikita nyo candle dito sa dito sa middle? O, di ba? Nakita nyo, nahulaan nyo na kung anong candlestick pattern nito. Bearish engulfing. O, di ba? So, tingnan nyo kung anong naswalo niya. Itong green candle and ito. So, dalawang candle from left ang naswalo niya, ang na-engulf. So, ibig sabihin is malakas na confirmation din yan to sell. Alright to? So, pwede ka nga dyan mag-sell ulit eh. O, kung nakapag-sell tayo ulit dyan, tingnan nyo, nag-profit tayo ulit dito. Alright? So, dito guys, nakita nyo naman sa stochastic natin, ang momentum is pababa rin. So, kapag ganyan nakita nyo yung medyo straight yung line, so, ibig sabihin yan, ang movement ng price is napakalakas ng momentum. Either uptrend or downtrend. Okay? So, ayun. So, hindi pa na nare-reach yung take profit natin dito. So, hintayin lang natin. So, play lang natin. So, ayan guys. Nakita nyo. Na-hit na yung take profit natin dito. Okay? So, zoom ko lang ha. Oh, ayun oh. Na-hit na yung target natin dito. Na-hit na yung maximum target profit natin dito. 'Di ba? Tapos nakikita nyo yung line ng stochastic natin is pababa pa rin. Pero nandito na siya sa may, nag-touch na siya dito sa may 20 level. 'Di ba? Nag-touch na siya dito sa may 20 level and then yung price is nandito na rin, oh. Tingnan nyo guys, oh. Tingnan nyo yung nilagay nating resistance zone. So, di ba? Nagkaroon siya ng rejection, no? Sige, tingnan natin yung next na mangyayari dyan. So, play lang natin. So, ayan guys, oh. Nakita nyo? Nagkaroon ng retracement exactly dun sa nilagay nating resistance zone. So, ayan na. On the spot yan guys, ha. O, di ba? Nakita nyo naman na on the spot nilagyan natin ng resistance zone dyan. Okay? And nakikita nyo rin dito sa stochastic natin, yung blue line at red line is, ayun no, nagre-ready na magkukross sila. Okay? And dito pa nga lang, sa taas, itong, yung current price is, nagkaroon na ng bullish sign. So, play natin ulit. And, there you go. Tingnan nyo guys, oh. Nag-cross na nga siya. Nag-cross na nga. Okay? So, dito pa lang, kung kayo ay nagtitrailing stop loss, so pwede na nga kayong mag-exit dito eh. Sa area na yan. Pero since yung blue line at red line natin is below 20 level pa rin, ang ibig sabihin yan guys is, nandito pa rin tayo sa bearish phase. So, nandito pa rin tayo sa bearish area. So, hanggat hindi pa yan nakakaangat dito yung dalawang line na yan, nandito pa rin tayo sa bearish na area. Okay? So, possible na pwedeng bumaba pa yan, bumagsak pa to, itong price na yan. Okay? So, play lang natin. So, ayan guys, so, nagkaroon ng rejection.
So, play lang natin ulit. So, ayan. Pumapasok na siya, oh. Ayan, yung dalawang line na to. Tingnan nyo, guys. Tingnan nyo, guys, nasaan na siya. O, nandito na siya sa may above 20. And makita nyo naman, yung price din dito is nagkaroon na ng another bullish sign. O, diba? So, play lang natin ulit, ha. And then, after nyan, nagkaroon na naman ng bearish movement. So medyo magulo ang market dito. And makikita nyo guys dito sa may stochastic natin, yung blue line is magko-cross na naman siya sa red line. 'Di ba? So play natin kung ano mangyayari, ah. Then boom. Tingnan nyo, nag-cross yung blue line sa red line. And then tingnan nyo yung movement dito is extend ko lang ulit tong ilagay nating support area. So tingnan nyo, nag-touch siya ulit dito sa support natin. Ito. So dating resistance nung na-break ni retest yung support, naging support siya, tapos nagkaroon ng movement ulit, rejection, tapos bumalik ulit. 'Di ba? So ngayon tingnan natin kung ano mangyayari kung i-break ba ng market itong level na to, itong area na to. Okay, so play lang natin ulit. And then boom. Tingnan nyo guys ang nangyari. Tingnan nyo, nagkaroon ng rejection ulit. O, nag-bounce ulit ang price dito sa area na to. And then, tingnan nyo tong blue line is nagki-curve na naman siya pataas. Pero hindi pa nagko-cross, ha. So possible guys na pwede ako mag-enter ng another trade ko rito. Magre-reverse trade na ako rito, which is ayun nga, at na-reach na rin naman natin yung target natin dito. So may malaking profit na tayo dyan. And then ngayon, sige, magre-reverse trade tayo ngayon. So tanggalin natin tong ratio na to. So aabangan natin guys na mag-cross to, titignan natin. Then dito, nasa support area tayo. Tapos, tingnan nyo, nandito rin tayo sa lower band ng Bollinger Band natin. O, tingnan nyo, diba? Sobrang napakalakas. May confirmation na binigay sa atin dito yung market. And yung Bollinger Band, nasa lower band, nag-bounce dito sa lower band. And then, may support area pa doon, may support zone. Tapos, nandito na tayo sa above 20 level. So, nakapasok na tayo sa area na to. Nakalabas na tayo dun sa bearish phase or bearish area nitong sa stochastic. O, 'di ba? So, hintayin ko na lang siya ngayon na mag-cross itong blue line above sa red line. And then dapat naka-point yung dalawang line sa taas bago ako mag-enter ng another trade for buy. So, play lang natin ulit. Okay, so makita nyo, magko-cross pa lang. Ayun, no? Then, play natin ulit. And then, boom. O, tingnan nyo yung blue line, nag-cross na sa above red line. O, yung blue line is nasa taas na, and then yung red line is nasa ilalim na. O, parehas naka-point sa taas. Ito magandang confirmation para sa akin to, na mag-buy. And makita nyo nga, saan siya nag-bounce? Nasa lower band at nasa support zone. So, pwede na ako mag-buy rito. Okay, so magandang opportunity to execute our trade, our buy trade. So, lagyan ko lang ng risk to reward ratio. So, ito yung entry natin. And pwede kong ilagay ang stop loss ko above nito. So, above dito. I mean, below nito. Below nitong support zone. So, ang target ko, so sabihin kong ito yung first target profit ko. First target profit ko yan. So, medyo, 1:1 risk to reward ratio pa lang ako rito. Pero yung next target ko is, next TP ko is ito. Itong area na to. Yan. Pwedeng ito yung maximum target ko.
Okay? So, nasa 1 to 3 reward ratio din to. Okay? Right, so meron na tayo, nakapag-execute na tayo ng trade natin dyan, and tingnan na lang natin kung anong mangyayari, kung tama ba itong magiging bias natin, and play natin. And there you go. Take profit 1 has been reached. Okay? So, na-reach na yung take profit 1 natin, and naka-profit na tayo rito sa trade natin. Alright, so secured na. Meron na tayong profit. And then kung gusto din natin i-secure yung trade natin, pwede nga natin itong i-move itong stop loss natin dito. Below na. Below na nito. Or kaya dito sa entry position natin. Kung saan tayo nag-entry. Okay? So play lang natin yung market ulit. Oh, tingnan nyo guys, oh. Oh. Tingnan nyo. So, kung nandito yung stop loss natin, hindi pa rin na-hit. Oh. Nag-bounce lang siya dito sa may middle band ng Bollinger Band natin. Okay? So, running good pa rin yung current position natin. Yung current buy position natin. So, play lang natin. And, there you go. Okay? So, hit na yung stop loss natin. Pero before with that, malaki yung naging profit natin. Pero kung hindi tayo nag-move ng stop loss natin, hinayaan lang natin, tingnan natin kung mahihit ba siya. Oh, nakita nyo guys, nag-bounce na naman ulit dito yung market. Oh, nag-bounce siya ulit. Tapos, nung nag-touch dito sa may middle band, bumagsak na naman ulit yung price hanggang dito sa may support zone natin. O, tingnan natin kung anong mangyayari, ha. Tingnan nyo, ang gulo ng market dito. So, from here, nagko-consolidate siya. Tingnan nyo. O, ni-reject na naman. Pumasok na naman yung mga buyer dito sa zone na to. O, tingnan nyo guys, o. Tingnan nyo yung movement, o. Nagkaroon na naman ng strong buy movement dito. O, tingnan nyo. Tingnan natin kung hanggang saan ito aabutin. Tingnan nga natin kung ma-reach ba talaga itong maximum profit natin dito. Though, na-stop out na tayo kanina, pero nag-profit naman tayo. Sige. Check lang natin kung talagang ma-reach ba to. So, tingnan nyo ulit guys. Nag-bounce siya ulit dito. Bumalik siya ulit. Tapos, ni-reject. Nag-bounce na naman ulit, and tingnan natin kung ano mangyayari. So, yun na guys. Nagkaroon na ng breakout dito sa support zone na nilagay natin. So, yun nga guys, nakita nyo na at nalaman kung paano kadali gamitin itong strategy na to using two indicators, which is yung stochastic and Bollinger Band. Alright, so nakita nyo naman kung paano tayo binigyan ng accurate confirmation para sa entry natin and kung paano tayo nag-profit. So guys, practicein nyo lang tong strategy na to and habaan nyo lang din yung pasensya nyo kasi kailangan nyong maghintay talaga ng tamang timing based dun sa mga in-explain ko. And I recommend guys na itry nyo muna sa demo account to ng ilang beses or ng maraming beses hanggang sa mapatunayan nyo nga na talagang working nga itong strategy na to sa inyo. Okay? So I hope na may natutunan na naman kayo, and kung nagustuhan nyo tong strategy na to guys, please like the video and paki-share na rin po sa mga ka-traders natin dyan or sa mga kaibigan nyo. And huwag nyo rin kalimutan guys na mag-subscribe, click the notification bell para ma-notify ko kayo pag may mga bago akong upload, and that's it for now.